Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa panibagong vlog po natin dito sa Talking Toshi Sports. Ayan na nga, panahon na para magtuos itong dalawang teams na to. Walang iba kundi ang Barangay Ginebra Gene Kings at TNT Tropang Giga para dito sa Commissioner's Cup Season 49 Finals ng PBA, ng Philippine Basketball Association. Bibigyan lang tayo ng konting reaction, mga analysis at saka mga statistics para i-describe sa inyo kung ano ang klase ng seryeng mapapanood ninyo, no? Dito sa ating finals na nga ng Commissioner's Cup. It's offense versus defense, mga kababayan, obviously. Okay? Opensa versus depensa. Pero bago tayo pumunta dyan sa topic na yan, bigyan lang po natin ng updates itong finals na ito. Papasok ang dalawang teams na wala po si Jason Castro para dito sa TNT. Out for the season na po siya. And obviously out for the finals. Wala pong Jason Castro kayo makikita sa finals na ito. Bad news po ito para sa TNT. Malaking bagay po ang leadership ni Jason Castro pagdating sa Tropang Giga, no? At dapat merong mag-step up na ibang players para punan itong kakulangan na maiiwan nitong si Jason Castro, no? At sa Barangay Ginebra naman, itong si Troy Rosario natapilok, may sprained ankle yata ito, no? Basta mayroon siyang tapilok, mayroon siyang pilay. Okay, at susubukan nilang pahilumin, maalis yung pamamaga, hanggang Biyernes. Hopefully mawala yung maga sa Biyernes at itetape yan ng mahigpit, makapaglaro siya sa Biyernes sa Game 1, At ang balita natin, hindi naka-attend ng press conference itong si Justin Brownlee dahil sinugod sa hospital dahil inatake ng asthma. Well, we are hoping for the best for Justin Brownlee na siya rin makarecover, Kahit sino namang player sa both sides, hinahangad natin ang kabutihan, ang mabilis na pag-recover at paggaling, So, let's expect na maging 100% itong dalawang players na to para sa Barangay Ginebra. Isa pang good news para dito sa Tropang Giga, ni-reactivate na itong malaking mama nila na si Brandon Ganuelas Roser. Alright? So, bagamat medyo mangangapa pa si BGR dito dahil hindi pa natin siya expected na makarecover agad, although reactivated na siya, siguro pamalit, kung sakali, wag namang mangyari na may masamang mangyari kay Poy Eram, or kung ano man, or foul trouble, pwedeng i-reinsert itong si BGR, si Brandon Ganuelas Roser. Ayan. So, yan ang mga updates natin para sa both teams. Ngayon, sabi ko sa inyo kanina, offense versus defense. Punta muna tayo dito kay TNT. Ito yung defensive side. Okay? Nananalo ang TNT kapag sila matindi ang defense. Napatunayan niya, nakita natin yan sa serye nila versus Rain or Shine. Okay? And statistics will bear me out na totoo itong ating declaration, itong ating observation na of depensa ang laro ng TNT. During their series with Rain or Shine, ang kanilang total steals o average steals ay 6. Ang kanilang ang average blocks nila 4. Mataas na yan para sa isang team, para ikaw makablangka, makanakaw ng 6 and 4. Wow, malaking bagay na yan, And they were fouling their opponents to 24. Maraming fouls pero manageable yan. Okay? Sa isang team, sa buong laro, 24 personal fouls. Pwede na yan,
manageable na yan. Okay? So, makikita talaga natin, talagang dinidepensa nila yung kanilang kalaban. Ano? At ang source ng kanilang puntos, katunayan yan, isang quarter nakukuha nila sa points fast break points at saka turnover points. Okay? Sa isang laro nag-average sila ng 10.4 points sa fast break at sa points of turnovers 14.6. So kay total mo siya, isang quarter na siya. Okay? So malaking bagay din ito. So tatlong quarters na lang yung medyo bubunuin ninyo, no? 25 points galing sa depensa, isang quarter, no? Isa pang patunay na depensa talaga ang laro ng TNT ay itong kanilang scoring, okay? Kung i-average niyo yung score nila, saka score ng kalaban dun sa serye nila sa semifinals, ang points for average nila ay 94, saka points allowed average nila ay 91. Okay? So kung titingnan natin 90s, naglalaro sa 90s ang score nila kapag sila ay malakas ang depensa. Okay? Matindi ang depensa. Yan ang laro nila. So ang laruan nila para sila kumbaga maging successful ay depensa. Okay? So ang katunayan yan, okay? Kung titingnan ninyo yung laro ni RHJ at saka ni JB, okay? Kumpara natin yung dalawang imports, ano? Si JB, Justin Brownlee, 18 points ang average, 6 assists. Okay? At si RHJ, 29 points, 4 assists. Okay? So, yan ang comparisons ng dalawang imports. Ano? At bakit natin sinasabi, bakit natin kino-compare itong dalawang imports na to? Kasi pupunta na tayo dun sa Ginebra. Okay? Kung meron depensa, may opensa. Ang laro naman ng Ginebra is opensa. Okay? Dinadaan nila sa assists. Babalikan natin mamaya yung dalawang imports at titingnan natin to. Bunta muna tayo sa stats ng Ginebra. Ang opensa ng Ginebra, ang kanilang source ng puntos nanggagaling sa assists, sa points in the paint, at saka perimeter points. Okay, tingnan natin ha. Ang assist nila total 165 dun sa serie nilang kalaban ay Northport. Average nila 33 assists per game. Would you believe that? Okay, isipin nyo yan, ano? Perimeter points, 264 points. Average, 53 points. At ang points in the paint, yung laruan sa loob ng box, ano? 226 points, average 45 points. Ang tataas ng numero na ito. Katunayan na opensa talaga ang laruan ng Barangay Ginebra. O, ito pa isa. Points for average. Ini-score nila. Nakaraang serye, 118. Okay? Points allowed, average, 101.2. Ibig sabihin, pag nasa bandang hundreds pataas, successful sila. Offensa ang nananaig. Okay? Pero pagka mababa sa 90s, ang laruan, ang score, papabor yan sa TNT. So, yan ang aabangan po natin mga kabayan sa buong serye. 90s pababa or line of 9 or mababa, low scoring ball game sa TNT, pabor yan. Pag high scoring ball game, Ginebra ang pabor dyan. Pabor sa Ginebra yan, I should say. Ano? Okay, balikan natin si JB at saka si RHJ. Ang katunayan na Ginebra, ang laro nila ay opensa, yung assist, yung ball movement. Okay? Tingnan nyo ang napapansin nyo, hindi masyadong heavy scorer itong si JB lately doon sa serie nila sa Northport. Tingnan nyo yung average niya, 18 points lang ang pinoproduce niya. Pero tingnan nyo yung assist niya, 6 assists per game. Doon siya bumabawi. Sineshare niya ngayon yung bola.
Yan ang nagiging sikreto ngayon ng Ginebra. Hindi sila masyadong umaasa kay Justin Brownlee. Kaya ang nagiging puntos ngayon, hindi lang kay Justin Brownlee, 18 points, na-distribute yung kayamanan. Kumbaga nga, distribution of wealth. Okay, nakakascore si Troy Rosario, si Scottie Thompson, si Stephen Holt. Nakakascore din to si RJ Abarientos, pati si Malonzo, maganda ginagawa, galing sa injury. Okay? Kaya yan, si JB, hindi umi-score siya, pero hindi siya ang main point. Pagka nakita niya open yung kanyang kakampi, pinapasa niya. Kaya nadidistribute yung wealth, tumataas ang assist level niya. Okay? Samantalang itong si TNT, heavily dependent kay RHJ. Tingnan niyo yung points niya during the series sa semifinals. 29 points as against 4 assists lang ang average niya. Okay? So, ano ang ating take dito sa laro sa seryeng ito? TNT, ang source ng points sila, RHJ and defense. Yan. Okay? At pagka naging low scoring ball game, mga kabayan, ulitin natin, TNT. Pabor yan sa TNT. Pag ngayon naman sa Ginebra, ang source ng points sila ay yung inside presence sila, yung perimeter shooting nila, good ball movement, half-court setup ang gagawin nila dyan ngayon. At yung, wala masyado silang, although magpa-fast break sila, pero hindi doon ang source ng points sila. Deliberate sila. Setup play. Okay? Dadaan nila sa ball movement. Lilituhin nila yung depensa ng, ng TNT para maka-score sila. Ang ganda ng laro ni RJ Abarientos at saka ni Scottie Thompson. They tend to attract the defense inside, tapos bigla nila ipapasa. Tapos doon sila i-score. Okay? Kung mapapansin niyo yung laruan ng dalawang gwardiya na ito. Okay? At mayaman sa bench ngayon ang Barangay Ginebra. Kung magiging 100% ito si Troy Rosario, maraming huhugutin sa bench itong si Coach Tim Cone. Samantalang itong si Coach Chot Reyes, medyo undermanned siya dahil wala siyang wala siyang Jason Castro. Tsaka short ang lineup niya. Okay? Titingnan natin yung mga players mamaya, Okay. Yan. Tapos high scoring. Ayan, nabanggit ko na kanina. Pabor yan sa Gene Kings. Okay? Now, yung players na pwedeng gamitin ni Coach Chot Reyes dyan, maikli ang rotation ni Coach Chot Reyes. Una-una nawala nga si Jason Castro. Heavily magagamit niya si RR Pugoy, si Calvin Oftana, si Reynam Batak. Yan ang mga locals na mapapakinabangan niya, Heavily. Okay? Of course, nandyan si Poy Eram, pero medyo inconsistent. Nandyan si Kelly Williams, pero medyo aging na siya. Although maaasahan pa rin natin siya sa depensa at saka sa paminsan-minsan sa scoring. Pero ang scoring nakasalalay ngayon sa mga balikat, more on Oftana at saka kay Pugoy. Kay Barangay Ginebra naman napakaraming pwedeng gamitin ni Coach Tim Cone dyan. Okay? Troy Rosario, Scottie Thompson, Stephen Holt, RJ Abarientos, Malonzo. Yung Malonzo malupit sa tres. Okay? Medyo nagpa-practice sa tres ito si Malonzo. Kaya ingat ang TNT dyan. Kailangan nilang bantayan to si Malonzo. Alright? Ngayon, fearless forecast, mga kabayan. Okay, ito opinion lang naman to. Fearless forecast, hula-hula lang naman. Wala namang ito yung lalabas, Pero ang pakiramdam ko diyan, Barangay Ginebra in 6 games. Okay? Yan. Ngayon, ang dapat gawin diyan, dapat ang mangyari diyan, Okay? Kung mananalo man ng TNT, 7 games. Sagad, Okay? So, yan ang ating fearless forecast. TNT in 7, Ginebra in 6 games, mga kababayan. At medyo may bentahe ngayon ang Barangay Ginebra. Medyo iba ngayon ang tema, ang itsura ng seri. Kasi nung Governor's Cup, wala pang Troy Rosario ang Barangay Ginebra at nandun si Jason Castro.
Ngayon, iba ang sitwasyon. Walang Jason Castro, may Troy Rosario at medyo mas malalim. At may Jamie Malonzo ka na. Mas malalim ang paghuhugutan ni Coach Coach Tim Cone ng mga players sa bench. Okay? So tingnan natin. Sino ang mananaig, mga kababayan, mga ka-PBA, mga katokers, mga katoshis? Opensa ba o depensa? Pakilagay na lang ang inyong opinion dyan sa baba sa ating comment section. Opensa versus depensa, mga kababayan. Hanggang sa muli po, mga kababayan, sa mga bagong pasok, paki-subscribe na lang po ang ating YouTube channel, Talking Toshi TV, Talking Toshi Sports, at ang ating Facebook page, paki-like na rin Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang umaga, magandang araw po sa inyo lahat.